Okay, magandang araw no. At welcome sa manonood dyan ng Paul Computer YouTube channel. Okay. So dito naman sa ginawa nating video, ituturo ko naman sa inyo no kung paano naman higpitan ulit yung mga lumuluwag na mga electrical socket na ginagamit niyo dyan. Okay? So, dito sa ating video, no, paalala ko lang, yung pwede lang natin to gawin doon sa mga electrical socket na yung mga kinakabit sa wall. Okay, hindi ito applicable doon sa mga wall socket na kinakabit doon sa sa utility box, sa mga concrete wall. Okay? So, yan lang yung mga wall socket na katulad niyan na ginagamit ko. Okay? Okay. So kung gumagamit kayo ng ganyang klaseng wall socket, no. Syempre ginagamit natin 'yan kapag gumagawa tayo ng mga extension cord, di ba? At ginagamit din natin yung mga wall socket na ganyan sa mga plywood na wall, okay? Sa wall ng ating bahay or Pero siyempre kapag kinabit na ninyo sa wall, ibig sabihin part na yan ng electrical system sa inyong bahay or trabaho. Okay, so dapat yung wiring na ginagamit niyo diyan, yung mga malalaki na, okay? Yung mga PDX or TWH or TW yung tawag namin dito mas standard na type. Okay? Okay, so siya nga pala dito sa ginawa kong video, ito yung mga gamit na inihanda ko. Okay? So kakailanganin natin ng maliit na long nose, okay? Phillips screwdriver, power cord, no plug, at yan ang dalawang electrical socket at isang adapter, no. So syempre kasama pa rin yung ginagamit ko pa rin diyan yung magnet. Okay, tuloy natin yung video. Okay, tabi muna natin, no, para makakuha tayo. Maya ikuan ko yan, ituturo ko yan sa inyo. So stop muna natin dito. Okay, so alam nyo yung magnet, no, naituro ko na yan doon sa isang ginawa kong video, no. Ginagamit ko yan para malaman ko kung highly conductive yung isang material or hindi. So yung importante lang naman sa akin na malaman ko kung pure copper siya at pure silver, kasi hindi siya namamagnet. Ngayon, pag namagnet siya, ibig sabihin metal yon. Okay? So kapag ka metal, yan kinakalawang. So dyan nagsisimula yung problema. Hindi pwede na kalawangin. Okay? Pwedeng pagmula ng aksidente o sunog. Okay? Tuloy natin. Napansin niyo, hindi ba magnetic siya? Okay? Yung isang purpose ko niyan, ginagamit ko rin na tool yung magnet na yan para ma-maintain yung kanyang magnetic doon sa tip ng Phillips screwdriver na ginagamit ko. Okay? Sayang lang hindi kasi ako nakagawa ng video, no, kasi mabilisan ko lang na ginawa itong video na to. Sasabihin ko na lang, no, kung paano ko siya ginagawa. Yung magnet natin, may dalawang side yan. Di ba? Yung isang side, tumutulak papalayo. Tapos yung isang side naman, dumidikit siya. Okay? Ngayon, yung gagawin ninyo, irarab nyo yung tip na yan, yung dulo ng screwdriver ninyo sa part na dumidikit. Hanggang uminit siya kasi may friction.
Okay? Kapag naramdaman ninyo na meron siyang umiinit na merong friction, okay na yun. Okay? Para bumalik ulit yung lakas ng magnet niya kapag idinikit na nyo sa mga metal na screw. So yung purpose niyan para madali ninyong mabuksan yung mga nyo dyan, yung mga radio or kung anong mga gusto ninyong buksan. Madali lang siya nabubuksan kapag malakas yung magnet niya. Tuloy natin yung video. Okay. So maraming uses, no, yung ginagamit natin na magnet. Ngayon ay kunin naman natin yung yan, yung dalawang wall socket. So meron tayong bilog na type, no, tapos yung isang flat. Dun. Okay, so sadya kong niluwagan yan, no, yung dulo na part para makita ninyo na maluwag na siya. Yan. Kasi papakita ko dyan sa inyo kung paano siya hihigpitan ulit. So natural lang yan kapag gumagamit tayo ng mga electrical socket. Siyempre lumuluwag yan pagtagal. So sayang lang kapag bibili na naman kayo ulit ng bago. Kasi pwede naman talaga maayos yan. So try na natin na no? Buksan natin para maipakita ko sa inyo. Okay, pause muna natin. Alam nyo, yung mga bilog, no, na part ng wall socket, sa experience ko, mas madali siyang lumuluwag compared doon sa isang yung flat na type. Siya talaga mabilis lang. Pero meron ako dati na ginagamit na wall socket na bilog. Talagang talaga siya. Madali siyang lumuluwag. Doon sa amin sa kabila. Hindi dito. Pure copper din yon, pero ayan tingnan niyo, kinakamay ko lang Madali siyang lumuluwag. Kahit na pure copper yan, kasi yan dyan metal kasi yan manipis na metal. Pero naka-experience ako na kahit na copper talaga siya. Talaga siya mabilis siyang lumuluwag. Ayan Hindi siya tulad ng isa. Yan. Makapal kasi yan pure copper. Kaya simula nun na-observe ko na kahit pala pure copper tapos bilog yung niya, madali pa rin lumulubag. Hindi tulad ng sa flat nakita ninyo. So yan lang yung kailangan ninyo, no? Yung yung maliit na long nose. Cute ng long nose ko, no? Kasi wala akong mahanap na So ayan, handy lang kasi maliit siya. Madalas na nabibenta, di ba, yung mga malalaki. Pero mas gusto ko yan kasi lang, maliit lang siya. So pwede rin kayong pwede nyo rin gamitin yung flat, no, na screwdriver. Itulak lang ninyo pag ganun. So nasa diskarte niyo kung paano nyo Pero ako long nose para mabilisan. Ayan, bumalik na siya sa dati. So alam nyo ako, hindi na ako gumagamit ng mga extension na bilog. Dahil sa na-experience ko talaga na madali talaga siyang lumuluwag. Yung ginagawa ko, kapag merong merong mga appliances dito sa amin, pinuputol ko na lang yan. Yung plug niya, tapos pinapalitan ko ng flat. Ayan. So hindi na ako bumibili ng mga adapter para hindi na ako makagastos. Okay.
Alam ba ninyo kung ano yan? Ang tawag dyan ay electrical adapter. Okay? Na mayroong switch. Okay, so alam niyo solution yan, okay? Para hindi na ninyo maya't maya inaayos o nire-repair yung inyong mga wall socket dyan na ginagamit ninyo sa inyong bahay o trabaho. Okay, kasi kung ano siya isi-switch off mo na lang. Okay, kapag hindi mo na gagamitin, tapos i-turn on mo lang kung gagamitin mo na. Okay, so paalala lang, yung adapter na yan, okay, gamitin lang ninyo sa mga usual na ginagamit ninyo sa bahay. Okay, tulad ng mga electric fan, no? TV, radio. Okay, wag ninyo gamitin yung adapter na yan sa mga appliances sa bahay na matataas yung load. Okay, paalala lang ha. Tulad ng mga rice cooker. Ano pa? Freezer, ref, aircon. Yan, yung may mga matataas na wattage. Okay? Ngayon, bakit? Kasi sayang lang, madaling masira yan Na-try ko na kasi yan dati. So sayang lang kasi ako advantage sa part ko kasi alam niyo yung switch na yan, yung nandyan ay replaceable siya. Kaya pwede niyo yung palitan kapag masira. Kaya ganyan yung type na adapter yung binili ko. Okay? So isa pa na ginamit ko yan, yung ganyang mga adapter. Kasi para makaiwas din tayo sa mga sa aksidente, no? Kasi alam nyo, ayaw ko kasi sa mga anak ko na yung mga nakikita na binubunot yung saksakan, pwede kasing makuryente Alam na ninyo, di ba, bata? Pwede silang makuryente. So, syempre, yung iniisip ko as parent, yung safety din nila. Okay, so pinahagi ko lang ito para makatulong din sa inyo. Kasi alam ko meron din diyan sa atin may mga anak, 'di ba? So kuwan yan. Malaking tulong yan para maiwasan yung makuryente, ba? So, tuloy natin yung video. Yan, meron siyang switch, di ba? So try natin na ikabit talaga sa wall socket, tapos i-turn on natin. So kapag turn on ninyo, ibig sabihin nakakonect yung dalawang wire. Yan na. Okay. Pause natin ulit. Okay. Okay. Alam ba ninyo na nakaka-save din kayo sa kuryente ninyo sa paggamit niyan? Okay? Kasi yung purpose niyan ng switch ay tatanggalin niya yung isang line. Okay? So, yan, papakita ko dyan. Meron na picture, no? Kasi sa TV ninyo, kapag turn off lang ninyo via remote yung inyong TV, tapos umiilaw pa rin, kumakain pa rin ng kuryente yan So kapag kinabit ninyo dyan sa adapter, tapos turn off ninyo, wala talagang cut off talaga yung power. Okay? So yan yung ibig kong sabihin, pwede kayo makasave ng kuryente dyan. So dalawa yung purpose niya, makaiwas sa aksidente sa kuryente, hindi kayo maiwasan na makuryente yung mga bata. Tapos ikalawa ay makakasave ka sa kuryente sa paggamit niyan. Okay, kasi i-disconnect niya yung isang line Okay, no? Tuloy natin yung video. Yan umiilaw. So pag turn off ninyo, puputulin niya yung isang line. Okay.
Post natin ulit. So ginagamit ko yan dito sa amin. Electric fan, usual. Electric fan, TV. Yan, mga charger namin dito sa phone. Yan. So hindi kami nagsasaksak na or bumubunot kasi naka-steady na yun doon. Pindot-pindot na lang. Kasi meron ako dito, pindot. Yan naman ay switch. Okay, so meron akong dito, yung isang klase na adapter din na merong switch pero pinipindot siya. Ganun. Okay. Continue natin. Ayan, nakita ninyo? Pinakita ko lang, no, kasi yung dahilan kaya lumuluwag yung ating electrical socket ay yung panay yung kabit tanggal ng mga plug. 'Di ba? So yan solusyon yan. Para ayos. So no need na kayong no need na maya't maya ay hinihigpitan ninyo yung electrical socket. Pause natin ulit, pause. Okay, patapos na kasi yung video na yan eh. Baka mag-blackout agad. Okay, so dito na nagtatapos yung ating ginawang video. Sana ay nakatulong sa inyo. Kung baguhan ka pala dito sa aking channel, yung mga bago lang nakapanood nito. Tapos tingin mo kailangan mo yung mga ginagawa natin, content na ganito tungkol sa mga electrical sa bahay, ganyan. Paki-ko naman, click yung subscribe button, paki-like or i-share ninyo para makatulong din tayo din sa iba, Tapos click mo na rin yung bell, notification bell, para tuwing meron akong bagong upload ay notify ka kaagad dyan. Okay? So hanggang sa sa susunod naman na gagawin nating content. Ayos. Bye-bye.